Alright, so yan, good evening guys, good afternoon. For today's video guys, yan mag-unbox po tayo ng Epson L5290 na Eco Tank. Ayan, no? Ayan, so Epson 5290 guys is kapatid or upgrade ni 5190. Ayan, kaya po same yung color nila, no? 003 black hanggang cyan magenta and anong tawag dun, cyan magenta and yellow. Ayan, so inakyat na po natin itong ating Epson 5290. Ayan, wala tayong ganong ano ngayon kasi nasa malayo po tayo ngayon, so mag-unbox lang tayo for ngayon. Ayan, pero maganda po si Epson 5290, no? It has direct Wi-Fi and it has Wi-Fi network connect. Ayan, and meron din po siyang fax, meron siyang copy, meron siyang ADF guys na pwede natin gamitin for continuous scanning or continuous scan, ng long. Ayan, kasi dun sa flatbed po hanggang short lang po siya. Ayan, so una po natin gagawin is to remove all these blue tapes, no? Inano lang po yan para ma-secure po yung mga moving parts niya, no? Para hindi maano for transport and for pagka dinala po sa mga suppliers natin, no? So ayan, tanggalin lang po natin yung mga yan. Ayan, tanggalin natin dito sa baba. Ayan, kasi hindi yan mahuhugot pag di natin tanggalin yung mga yan. So diyan po lalabas, no, ang ano po niya. So pull down po siya guys, no, hindi po siya pull up, and nasa likod po, sa likod po tayo maglalagay ng papel. Ayan, diyan po siya lalabas. Ayan. Ayan, no. So Epson 5290 din po guys, kagandahan po nito, pwede kang kumonect diretso sa kanya using an app sa cellphone mo, or dumiretso sa kanya using yung Wi-Fi connect, Wi-Fi direct connect po ng ating ng ating printer. So ayan, no, tignan niyo naman guys, no, carbon Lodi. Ayan, parang carbon talaga siya. So inspect lang natin di sa baba, baka meron pang tape. Ayan, wala. Ayan, Eco Tank sabi niya guys, no. So pwede siyang Wi-Fi, pwedeng Wi-Fi direct, and ayan, so pwede kang ito is pwede mo na siyang pag ikakabit doon sa router mo, and anybody who connected sa router mo can add this printer po para diretso na po siya. Hindi na po kayo magko-connect ng USB, but kung gusto niyo po pong parid na traditional na USB type, yan, meron po siya. And of course, yung fax niya, pwede mo pong merong RJ11 port sa may likod. Pwede niyo pong doon isaksak kung may fax pa po kayo, and then i-configure lang po dito sa ating ayan. So ongoing na po ang ating pag-refill guys ng black. Ayan, i-refill po natin lahat yan. So sunod-sunurin lang natin guys, no. So black and then yellow according dun sa pila niya, no, dun sa order ng colors. Anyway, wala naman pong effect yan, pero yun lang, gusto ko lang na gawin yan, but nasa sa inyo na po, basta may lagay niyo po yung tamang kulay sa tamang tank. Pag mali po, ibig sabihin yan, mali din po yung kulay pag magpiprint po kayo ng color, no? Ayan, so tapos na po yung yellow. Sunod naman po natin si magenta. Ayan, pasok natin si magenta. And of course, shout out po sa mga kaibigan natin, no? If you are still watching in this video, please comment down below po where you came from. O kung gusto niyo pong magpa-shoutout, yan, pwede po kayo magpa-shoutout dito. Pag may mga tanong po kayo, pwede rin po kayo mag-send ng inyong mga tanong, and try po natin siyang sagutin. Ayan, so yan din po yung flatbed yan, nakikita po natin ngayon. So hanggang short lang po yan, and A4, ayan, ang pinakamalaki niyan. So pagka long na or maano, dun na po tayo sa may ADF or the automatic duplex feeder. Ayan, so nasa cyan na po tayo naglalagay. Ayan, no. So yun, yun din pagka multiple scans po tayo, para hindi tayo palit ng i-scanin sa ating flatbed, ilagay lang po natin siya dun
dyan sa taas sa may ADF, no? Ayan. So nalagay na po natin lahat ng mga kulay and dito na po siya, no? Magi-start up na lang po tayo dito. Ayan. And kusang-kusa po yan na magi-start up. Meron lang po tayong mga ipipindutin na mga settings bago po siya mag-start. Unang-una, ang tatanungin yan is kung ano yung language na gusto mo. And of course, it depends on what language do you like. You just select it there. Piliin niyo lang po yung gusto mo, gusto natin. In this case, I want it to be in English. So, ay ano natin siya in English. Ayan. So, tinanong po kung gusto mong i-set up with an app. But, ayan, pinapascan po yung pinapascan yung installation ng app para start up po siya. So by this time, huwag na nating install. Yan na lang natin na no. And then of course, we have to choose which country or which region we are. So in my case, I'm in the Philippines. So lalagay lang po natin siya let's just select Philippines. Ayan. So napin lang po natin siya. And alright, there you go, Philippines. And then daylight saving time on mo. And anyway, ayan. So you just choose the format of the date you want. Ayan. And then you just input the date. Ayan. Ayan po, no. So na-try ko din po yung Epson 5190. Yung kuya nito ni 5290. And the same din naman, maganda din siya. Ang kagandahan lang, ang upgrade lang nito is meron siyang size sensor or pag nagpalit ka po ng papel ni Epson 5290 and then tatanungin ka po if you really want to change your settings based on the paper size na linagay mo po. Ayan, so medyo may mali ako dito sa mga dates, na-edit lang. So day, month, year pala yun, kaya ayaw niyang tanggapin, so kailangan nating palitan. Anyway, ayan. So at saka kung umabot ka pa rin pa po dito sa video na to, this part here, ayan, medyo mag-comment po kayo kung gusto nyo pa rin. And sa mga nanonood dito na mga kasama kong YouTuber, pwede po kayong mag-comment din, and ako po babalik po sa inyo. Ayan. Bigyan na lang po ng ng comment na saging or banana. Ayan. And papalitan ko po. Ayan. Kung meron ko yung binigay. Ayan. So preparing na po siya. Pag naset na po natin yung date and time, ayan, preparing na po siya. Okay. Ayan. Ano pa yung kagandahan nito? Yun, kagandahan niya is portability. Size wise, hindi siya ganong kaysa compared dun sa mga normal na mga printers na mahaba. Hindi naman mahaba, pero yung yung size niya is sakto lang for hindi ganong malawak na table or maluwang na table. Pwede nyo po sang isiksik. Ayan. So, isa pa sa kagandahan nito, kasi marami din kami kasing gumagamit nito, ayun nga, yung Wi-Fi connectability niya, ayan, madali lang siyang make sure lang sa mga advice ko lang, kasi minsan pag na-detect, ini-install natin, and then yung yung initial na drivers lang po ang ng ating Windows. Pero mas maganda po, makukuha nyo po yung full feature ng printer na to pagka po na-download nyo yung talagang drivers niya and i-install nyo po sa ating mga PC. Ayan, kung Mac lagay natin. Kung Windows, syempre Windows. So initializing po within 11 minutes daw. It may take about 11 minutes. Ayan, yan po yung time na higupin nyo yung ink ng nung tank papunta po sa cartridge, and then para mapuno po yung hose. Ayan, so after 11 minutes tapos na. And of course, syempre kung tapos na yan, wala na po tayong ibang gagawin kundi gamitin na lang, Ayan. And of course, pag nasa dulo ka na po, thank you very much for watching and for supporting our video. Just make sure that you like and subscribe sa ating YouTube channel, and
so that mas maengganyo pa po tayong gumawa ng mas maganda pang mga videos. Ayan, so thank you very much guys and see you around. Huwag pong kalimutan na mag-comment. Alright, bye guys.